Gusto lang po natin i-acknowledge si Senator Robin Padilla. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Ako po ay umaapaw po ang kaligayahan ko sapagkat ako po ay nakarating dito. Napakarami mong balakid. Muntik pa ako hindi pinapasok. Alhamdulillah, praise God, nandito na po ako sa stage. Gusto ko lamang po iparating sa inyo sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang aking buong pusong pasasalamat sapagkat hanggang ngayon po, hindi po ako magiging senador kung hindi nyo ako ginawang number 1. Kahapon, gusto ko na pong pumunta. Pero may mga palakid kahapon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pero ngayon, nasa aking na ang entablado. Salamat mga kapatid, akala ko baby ako eh! Baby ako! Baby ako! Salamat mga tol, baka ikakulong-huli yan. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! English yan! We are one! Sigurado ako yung mga passion ko sasabihin yan. Hindi naman na naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! 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 Alam niyo, si Caro Dante, assalamualaikum sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag pa tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon,
kakasuhan na raw ako. Pati siya? Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest, galing dayuhan. Pambili. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulong natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. Ay, may warrant of arrest si Putin sa ICC. Ano pwede nilang may kaso kay Presidente? Sorry kayo. Di ba ang gulo? Ang gulo! Ano ibig nyo sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo eh? Oh! Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang polis, walang humuli sa amin. Paano takas yun? Ang tawag doon, lohan! 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 Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagreklamo. Nabigyan ba ng balita? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam niyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig,
Baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniiwan mo kami nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon. Iniiwan tayo sa ere. Napakasakit na nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang na andyan kayo, INC. We are one! We are one! We are one! We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap ko. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan natin. Hindi naman nadalan ng baleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang yun, kung ako ba isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare! Ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang labang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Grego Benica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad namin pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayan ito? Kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, eh hahayaan yung makulong. Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan, kaya hayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isa tabi niyo yung religion kasi. We are one! We are one!
sa inyo? Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad yung buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun, napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat ang punta sa pag-unlad natin na uuwi rin sa ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, bilib na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng hilera. Alam niyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw natin kapartido. Eh, similin niyo yan. Nang dahil sa politika, eh dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan! Sensya na kayo, huli akong dumating eh. Sa totoo lang, kung napahaga ako, kahit buong magdamag, ako tuloy. Ito pong aawitin ng aking pamangkin. Magtotono pa sila. Alam niyo, buong puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay talagang pau sa inyo, pau. Iba kayo. Iba kayo, INC. Iba kayo.